Pag-usapan natin 10 bad morning habits na dapat mong iwasan. Tignan natin kung ilan dito sa 10 ang ginagawa mo. Babaguhin natin to. Number 1, bad habit, bangon agad paggising. Okay? Yung iba, bangon agad, tayo agad. Okay lang yan kung bata ka. Pero pag may edad ka na, paggising mo, check mo muna na stiff neck ba ako nung buong gabi. Check mo muna, buhay pa ba yung paan natin? O nag-cramps na ba? Manhid na ba? Ano nangyari? Naipit ba buong gabi? So pag okay leeg, okay paa, okay ba yung kamay? Okay ba hinga? Okay ba yung puso mo sa araw na to? So kung okay na yon, dilat lang, slowly, dahan-dahan, pwedeng konting stretch muna, tapos upo dahan-dahan. Kasi from higa to upo, lalo na pa nagkakaedad, iba nahihilo. Okay? Baka pinulikat. So 1, wag babangon agad. I-sure na gising para hindi matumba pagtayo. Number 2, bad habit na baka ginagawa ninyo, cellphone agad. Diba? Hindi mo po titingnan ng maaga-maaga. Alam nyo ba, ang heart attack at stroke pinakamataas sa umaga. 6 a.m., 7 a.m. nandyan ang mga stroke. Bakit? Gising stress Diba? Na-stress sa umaga, dyan tumataas ang blood pressure. Tapos, pag may nakita kang bad news sa balita, o may tumawag sa'yo, may meeting, ganyan, di ikot na naikot yung utak mo. Okay? So, imbis na CP agad, pagising mo, dapat hawakan mo isang basong tubig. Okay? Isang basong tubig muna tayo. Yan ang gagawin natin. Number 3, bad habit, hindi nagdadasal at nagpapasalamat na gising pa tayo. Diba? So, bago tayo kumausap kung kani-kanino na mainit ulo natin, pasalamat tayo, buhay pa tayo, we have another day para gumawa ng mabuti. Good vibes muna. Number 4, bad habit, bagong gising pa lang, nega na agad ang iniisip. Naghahanap na ng kaaway, maaga-maaga ba, sino sesermonan, sino rereklamuhan, sino ibabash, sino sisiraan sa araw na to. So, wag naman, number 4, di ba? Mainit agad ng ulo pag gising pa lang. Sino makita, mababanatan. Number 5, bad habit, walang plano, walang planning. Di ba? Kaya pagdating sa umaga, tsaka palang mag-iisip, may stress ka. Dapat bago ka matulog, gawa ka na ng listahan. 1, 2, 3, 4, 5. Ito gagawin ko bukas. Nakaplano na. So, para relax ka na. Okay? Hindi mo makakalimutan. Uy, hindi ko naalala. May meeting pala. May gagawin pala. Di panic ka na naman. May test pala. Diba? So, number 5, yung walang planning, dapat may planning. Number 6, pasok agad. Wala pang almusal. Yan ang bad habit. Breakfast is the most important meal of the day. Pag ang estudyante, walang kain, pumasok, aantukin. Babagsak sigurado sa school, kukuluan yan. Diba? Pag ang empleyado, pumasok, walang kain sa umaga, aantukin lang yan. Hindi siya productive. Hindi productive. Number 7, bad habit, nag-almusal nga, pero ang almusal niya kape lang. O, hindi naman pwede kape lang. O, sasakitan tiyan mo, kape lang. O, kung gusto mo kape at pandesal, pwede na rin kape at pandesal. O, pang mahirap. Pero mas maganda sana kung may konting protina. Yan ang kulang sa pagkain ng Pilipino. Alam ko, mahal ng karne ngayon. Pero pwede naman itlog. Protina yan. Isda, protina. Gulay, carbohydrates, may konting protina. So, wag puro tinapay lang o kanin na walang ulam at kape lang. Kailangan medyo healthy yung breakfast. Ano number 7? Number 8, bad habit, walang warm up, walang stretch, trabaho na. O magbubuhat na agad sa work, di ba? Hindi pwede, dapat may konti tayong stretch. Stretch natin yung ulo, di ba? Stretch natin yung balikat, di ba? Tumutunog, o stretch natin muna. Alam niyo, pag nagkakaedad kayo, talagang sumisikip yan. Magtataka kayo, bakit yung anggulo ng ikot, ng buhat, ng squat paikli na paikli na paikli? Paano kasi pasikip na pasikip yung muscle natin? Ito, masarap to.
Pasikip ng pasikip po. Yung iba, hindi na mataas ang kamay. Pasikip ng pasikip. Ano, matunog na siya, mas masikip siya. So, iluluwag para ready tayo magtrabaho. Di ba? Kundi, nai-stress ka, titigas yan, di ba? Number 8, walang warm-up and stretch. So, ang tip, kailangan mag-warm up. Number 9, very bad habit. O, walang aamin ito sa comment section. Hindi naliligo. O, pwede naman naligo ka na ng gabi. Hindi nagtutoothbrush. Bawal yon, matatanggal ka bilang empleyado. Hindi naghihilamos, may muta pa. Bukod sa hindi naglilinis sa katawan, hindi nagpapalit ng baro, or sa umaga, minsan kasi sa umaga, mas maganda. Depende sa pattern mo, kung dudumi ka ba sa umaga o dumudumi ka sa gabi, dapat meron kang regular schedule. Kung morning tao ka, na dumudumi ka every morning, dapat matapos mo muna yung morning routine mo na pagdumi, kompleto yung ihi. Sabi ko nga, pag madilaw ihi, 1-2 basong tubig. So that's number 9. Dapat hygiene sa sarili. At number 10, bad habit ay procrastination. Ano procrastination? Yung tinatamad, walang plano. Di ba? Yan ang bad habit. Buong araw, umaga, anong gagawin ko ngayon? Wala. Diba? Sinayang ang oras. Patingin-tingin lang sa cellphone buong araw. Sayang naman yung buhay natin. Diba? Gusto natin yumaman. Diba yan ang gusto nyo? Gusto nyo maging successful. Diba? Maging maganda ang buhay. Kailangan may plano. O, ilista po natin. Ilan dito sa 10 bad habits ang meron kayo at ilan dito sa 10 bad habits ang babaguhin ninyo para maging good habit na. God bless.